Ayan, magandang araw sa inyo lahat mga paps and welcome back sa ating channel. No? So, meron tayong gagawin, meron pala tayong ginagawa dito isang Devan 32 inches Smart TV. So, maliit din siya. Model niya, ayan kanyang model, 32 LTV 800. So, ang problema nito is, okay naman siya, nagpa-power on naman, nabubukas naman yung backlight, pero walang picture. So, chinek natin, meron siyang 12 volts BIN at meron siyang 12 volts na papasok sa may DC-DC. Tapos yung 3.3, 1.8 andun siya. Pero ang wala yung kanyang B off at saka BGH, BCOM, EBDD at HABDD. So, kita nyo naman, di ba? Yan, meron tayong kinabit dito kasi tinroubleshoot natin to. And medyo matagal yung trabaho natin dito kasi binuksan ko tong mga last week. Bali, nalagpasan ko to kasi medyo mahirap yung kanyang trouble eh. Complete wala namang shorted dito sa kanyang top board. Chinik natin yung kanyang linya. Walang leak na capacitor, SMD capacitor. Walang shorted. So, pero bakit wala siyang DC-DC? Bakit hindi nag-usit yung DC-DC natin? Wala siyang BGS, wala siyang BGL. So, ito ngayon, meron na siyang meron ng supply yung ating top board. So, check natin dito para makita nyo, no? Naka-display na rin ito. Papakita natin mamaya yan. So, mag-check muna tayo para matandaan natin, para makita nyo na kompleto yung supply. Bago natin tanggalin yung binaypass natin dito. So, bali ito yung natin. Dito. DC-DC converter, no? Module. So, pwede natin adjust dito. Meron siyang supply na BGH, meron siyang supply na BGL. Adjustable siya. Depende na lang kung anong settings mo na gusto mo or akma sa may gagawin natin. So, check natin dito. Ito, meron siyang 12 volts input, ground, tapos BGL out, tapos BGH out. So, bali yung ginamit natin is BGL out lang dito. So, BGL out, ito yun. BGL out natin is 26. Bali, sinet po natin 26. Tayo po nag-set niyan, 26. So, nung ma-boost natin or ma-inject ka natin ito ng BGH supply, lumabas na po yung mga ibang supply niya. So, wala po tayong hinang up na papasok sa may DC-DC natin. Bali, parang nag-direct tayo ng supply na papasok din sa may mismong source ng ating DC-DC. So, minsan dito may mga pagkakataon na nasisibak yung DC-DC natin kapag in-injectan siya ng ibang supply na makapasok dito. So, ang ginawa natin doon, ang gagawin natin pag ganun, hinang up muna natin yung kanyang source na galing sa may DC-DC natin. Pero dito, diretso na kapag ganitong panel or ganitong top board, BOA na top board, pwede mo siyang injectan direkta. Wala ka nang hahangap pa na fusible resistor or fuse na galing dito sa may DC-DC natin ito. So, ngayon, check natin. Ito yung, di ba, nakita natin kanina, 26 to, di ba? Yan, meron siya 26. Tapos, yung B-off niya, yan. B-off, meron siyang negative 8. Tapos, yung BCOM tayo, dito sa may BCOM, katabi niyan, BCOM. Meron siyang 7 volts. Tapos, yung EBDD natin na 16 volts. Ayan, EBDD, kita nyo ba? EBDD. Ayun, so, meron siya, andyan na yan. So, kompleto ng supply. So, ibig sabihin yan, nandyan yung kompleto na yung mga supply. So, ibig sabihin yan, meron na po siyang display. So, pakita natin para makita nyo talaga na meron na siyang display. Ayun na, di ba? Ayun na, meron na siyang display. Meron na siyang picture. So, gagawin ko dito, tatanggalin ko yung in-inject natin na BGH line para makita nyo na ito yung kanyang problema nung hindi pa natin na-troubleshoot. Walang problema, di ba? Walang problema, walang shorted, walang leak. Pero bakit hindi po makalabas yung mga DC kanyang BGH supply, pati yung B-off natin, BCOM at saka ABDD. So, tatanggalin ko lang to para i-check natin mamaya para makita nyo yung problema niya talaga. Kasi, dami ko nang ginawa dito. Opo muna to. Dami ko nang ginawa dito. Kasi meron tong meron siyang clock signal. Ito yung kanyang clock signal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, hanggang clock 6 yan. Clock 1 to 6. So, balihin lang po natin yan. Yung source mismo para hindi na tayo magkamali. Kasi kung nag-cutting pa ako dito, kung dito ako nag-cutting, napakalit ng linya. Tingnan nyo. Yan. Kung nag-cutting ako dito, ay aray ko. Parang mahirapan tayo sa pag-connect yan kasi napakaliit ng mga linya diyan. So, baka sakaling hindi yung
dito yung problema, hindi yung clock yung problema. So siyempre magbabalik na naman tayo ng mga linya na pinutol natin. So medyo matrabaho siya. So sakali namang nagkatayo dito tapos hindi siya umubra, siyempre lipat naman tayo sa may kabilang side. So kung hindi naman sa umubra sa may kabilang side, siyempre babalik din natin yung mga linya na yan. So dito na lang para mas madali and para iwas ka sa dagdag trabaho, ito na lang yung ginawa natin, yung source mismo. Kasi kung nasa may clock yung may problema, kapag na isolate mo yung source, siyempre lalabas yung mga supply, di ba? Kasi wala nang supply na makapasok sa kanyang panel na clock signal kasi tinanggal mo yung source. So kung nasa may clock yung problema, ibig sabihin yan, mag-oscillate na po yung kanyang DC-DC. Pero dito, tinanggal natin yung kanyang, ito, pero hinang lang po natin yan, mga connecting resistor dyan. Hinang natin. So ganun pa rin siya. Hindi pa rin makapag-oscillate yung ating DC-DC. So, ginawa ko, naghang ako ng yung mga papasukan ng ating supply ng BGH at saka BG or BOFF, ABDD, BCOM, ano pang mga supply na papasok sa may panel natin. So pinaghahapon natin yan sa pamamagitan ng mga fusible resistor ito. Hinahapon natin yan sa may BGH natin, ito sa may natin sa may BGL, ayan, BOFF. Hinahapon natin yan sa may BCOM, hinang natin yan, tapos sa may ABDD line yan, hinang natin yung kanyang fusible resistor. So wala pa rin resulta, ganun pa rin, wala pa rin picture at saka hindi pa rin makapag-oscillate yung ating DC-DC. So napaisip ako na meron ako na-encounter nito dati, matagal na. So kakasimula pa lang sa ating paggawa ng video. May ginawa ako, gamit ko doon is Ticon board. Yun nga, maliit na Ticon board from TCL. Ginawa ko doon is sinuplayan ko siya. Tapos yung kanyang BGH supply, nirekta or in-inject ko sa may BGH line. So nung ma-inject ko yon, lumabas na yung mga supply. Tulad ng BGH or BOFF, tulad ng BOFF or BGL, ABDD, HABDD, and the rest BCOM, and the rest ng mga supply. Nag-normal na yung unit natin. So, wala na kasi tayong mga ganong Ticon kasi nagamit na rin natin dati. So, ito yung replacement natin, yung natin DC-DC converter. So, meron na siyang BGH supply, meron na din siyang BGL. So, yun nga, nung ma-inject natin dito, yun, kita nyo naman kanina, labas yung mga supply, naka-display ulit yung unit natin. No? So, ngayon, tatanggalin ko to para makita nyo na hindi talaga makapag-oscillate yung DC-DC natin dito kung hindi po ma-inject ka ng BGH supply galing sa may natin DC-DC converter. So, tatanggalin ko lang muna itong in-inject natin para makita nyo yung kanyang problema. Ito, continue tayo. Bali, tanggal na natin yung linya. Yung in-inject natin na BGH supply. So, papawaran ko lang ulit yung unit natin. So, magpapulay blue yan. Ayun. So, bumukas yung backlight. Check natin yung ito, BGL line natin. BGH line pala. O, tignan nyo. Nakatutok tayo sa may BGH line, no? BGH line. Wait. Yung BGH line, nakatutok tayo. So, nakaground na yung negative natin. Tignan nyo. Yun, di ba? Wala siyang supply. At yung ating EBDD nawalan din ng supply. Ito, nakatutok tayo sa may EBDD natin. Ayan, nakatutok po tayo. O, diba? Zero din siya. BOFF natin. Tutok tayo sa may BOFF. Tingnan nyo. BOFF, ayun. Zero din siya. And BCOM. Tutok na yun sa may BCOM. O, diba? Nawalan siya ng supply. So, ito yung kanyang problema talaga. Na medyo matrabaho yung ginawa natin kasi removing pa tayo, nag-isolation pa tayo, no? So, last option na kasi natin to, mag-i-inject tayo ng BGH line kung wala talagang resulta, respond doon sa pag-isolate natin sa mga linya na papasokan ng supply. Pero tinik natin yung linya, wala naman shortage, so ginawa pa rin natin is in-isolate pa rin natin kung baka sakaling mapalabas natin yung DC-DC supply niya. So, pero wala. Pero at least, ginawan pa na natin ng resulta bago tayo ginawa natin muna ng paraan bago tayo gumamit ng dito DC-DC converter kasi sayang din kasi kapag gumamit tayo nito at meron pa palang problema yung ating top board. So hindi rin gagana kasi magpo-protect din yan. So tingnan nyo muna dito. So di ba wala siyang display, oh. Wala siyang display, no. Ayan. So, ibabalik ko lang tong natin, then pakita natin ulit na gagana talaga siya kapag in-inject natin ng BGH supply. Ayan. So, continue tayo. Ayun, ibalik na po natin yung
natin, BGH supply. So, kinabit natin sa may capacitor para malakas yung kapit kasi kanina dito sa may test point natin nilagay baka matanggal siya kapag nabibinat yung ating module. So, ayan, nakaset up na yan. Papaweran ko lang ulit. Wait, ayan. Papaweran ko lang. Kulay blue. Yun. Tapos, angat natin. Wait, wala. Ayun, akala ko nawala. So, di ba? Meron na siyang smart display. So, yun. So, tandaan nyo lang, pwede yung ganitong direct inject kapag BOE panel yung gamit ng unit, no? Kasi yung mga iba, nakalimutan ko, no? Yung pangalan ng ibang panel na try ko ganitong procedure, umusok yung DC-DC niya. So, sa mga ganito lang, BOE panel, pwede itong ganito. Directan mo siya ng BGH supply na wala ka nang tatanggalin na fuse na galing sa may DC-DC IC. Ayan. So, yun, no? Meron na siyang display. So, ikagabit na natin ito sa may internet mamaya. So, ayun. So, hanggang dito lang siguro yung video natin mga papi. Sana kahit paano may nakuha kayo ideas na ginawa ngayon, no? Make it with us always. And this is your service, Ryan Cruzetech. See you in our next video.